medyo umayos-ayos na yung yung sakit ko. Lagi po akong nagkakasakit ngayon eh. Sign po ng pagtanda. Ah, Nung November, pagka-birthday ko, nagkasakit din ako. December, nagkasakit ulit ako. Sabi ko ba, bumalik yung aking pagkakasakit. Pero gano'n pa man, ay purihin po natin ang Panginoon na siya yung ating Diyos na sasambahin. Ah, Kanina, meron po kong suggestion kay Brother Jojo na basahin po natin ang mga talatang ito. At sa ating pong pagdiriwang, tinatanong ako ng anak ko na ano ba mensahe mo, Papa? Siguro iugnay niya yung kanta niya sa ating mensahe. Ah, ang mundo po ay abalang-abala sa mga Christmas celebration. Okay? Pero sabi nga ni Steve Lawson, ang Panginoon ay hindi naparito sa lupa para magkaroon tayo ng holiday. Kung tayo mga bata, may holiday, Christmas break. O yung iba, nagtumitigil. At yung ang ibang mga tao, yung mga country na mga Buddhist naman sila, majority, ay nagse-celebrate din ng Pasko hindi dahil kinikilala si Kristo, kundi dahil sa commercialism. Di ba? Maraming pera, kahit si SM, ang daling mag-save, no? Kasi alam na kung kailan dadating yung bonus nyo. Kaya traffic, no? So maraming talagang kaabalahan ang ginagawa ng tao, pero namimiss nila ang tunay na diwa kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya sabi po dito, gusto ko lang pong pahapyaw, no? Lalo na sa mga teacher dyan, ay karamihan daw ang Christmas ay para sa mga bata. O baka naman mali ang turo natin sa bata. Ngayon pa lang ay ituro na natin tama kung ano yung talagang diwa. Bakit nga ba nagkatawang tao si Jesus Christ? Bakit? Unang-una sabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Diba? Alala niyo yung tinanong ni Philip, sabi niya, pakilala mo yung Ama. Ang sabi ni Jesus Christ, patagal mo na akong kasama. Ang nakakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Diba? Hindi nga nagpapakita. At talagang hindi mo makikita. Pag hindi niya niloob, pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka dahil sa iyong kasalanan. Intindihan niyo? Pero kita niyo yung hiwaga na ito. Nagkatawang tao siya para ipakilala ang Diyos. Kaya sabi niya, Emmanuel siya, di ba? God is with us. Siya yung panganay na anak ng pangunahin sa lahat ng nilikha. So bago pa nilikha ang lahat, siya na yung nangunguna. Hindi siya nilikha. Kaya yung ibang turo ay nilikha lang daw si Jesus Christ no pangunahin. Kasama po siya sa paglikha. Bago pa nilikha, nandoon na siya. Ibig sabihin po noon. Kasi sabi niya sa verse 16, sa magitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Hindi pwede yung creator ka, ikaw yung mag-create din. Maliwanag po dyan. Okay? Nakikita man o hindi nakikita, mga spiritual na kapangyarihan, pagkakari, pamamahala, pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa magitan niya at para sa Kanya. So dito po makikita natin na talagang Diyos siya. Kasama siya sa pag-create ng lahat ng bagay. Iba't ibang ranggo. Anghel man yan, fallen man siya, nahulog si Lucifer, o mga holy angels, siya pa rin ang pangunahan. Gusto kong wag niyong ma-mission. And that's the reason nung nagkatawang tao siya, ang mga anghel talagang sumamba sa kanya. Mga hari, sumamba sa kanya. Wise men, sumamba sa kanya. Pero yung ibang tao, hindi. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon, mga kapatid. Every time, kung dadating ang Pasko, wag sa regalo, wag sa stage gift, wag sa party, wag sa Christmas bonus o 13-month pay. Kung wala ka noon, malungkot ka. Samantalang ang mensahe sa pagdiriwang ng Pasko o nanaog si Jesus Christ para makilala mo ang Diyos na hindi nakikita. 17, siya ang una sa lahat at ang buong sangsinikob ay nanatili na sa kaayusan sa pamamagitan niya. He is in control of everything. Kaya yung mga planeta, hindi nagkakabagabanggaan, yung mga sasakyan,
Makakaiwas ka sa lahat dahil sa Kanya. And then, sa loob naman ng church, siya yung pinaka-ulo. Kaya ito yung related. Naalala niyo yung ni-reveal ni Jesus Christ kay Pedro. Siya ang Kristo, ang tunay na anak ng Diyos. Kaya mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi pinahayag yan ng tao, kundi ng Diyos. Tama? At doon nakasali yung pundasyon ng church kay Jesus Christ. Siya yung pangunahin. Nakakalungkot Ang Roman Catholic, base daw kay Pedro, kaya nagkaroon sila papa. Hindi po kay Pedro, kay Jesus Christ. Tingnan yung ibang mga church, si Jesus Christ ba ang pinakaulo nila? Hindi, tao nga nilikha nga Imagine niya, naglalakihan sila. Kalungkot, di ba? Kaya mga kapatid, kung naiintindihan nyo to, sabi ng Panginoon, katulad ng sinabi ng Panginoon kay Pedro, mapalad ka. Hindi dahil may regalo, Pasko, o whatever. Hindi material na bagay. Okay? Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katuan, siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Maraming istorya sa Bible na namatay, binuhay, pero namatay ulit. Pero si Jesus namatay, hindi na muling namatay. Nabuhay siya at hindi na muling namatay. Kaya siya ang pangunahin sa lahat. 19, sapagkat mirapat ng Diyos na ang buong niyang kalikasan ay manatili sa anak. So yung likas ng Diyos ay nasa anak. Kaya ang hindi naniniwala sa anak, hindi rin maniniwala sa anak. Sa ama, ang hindi naniniwala sa ama, hindi naniniwala sa anak, ay mga antikristo. Kaya hindi po pare-pareho ang reliyon. Okay, magpadaya. Hindi, pare-pareho natin ang ating Diyos Iisa lang, no. Pag hindi nyo kinilala si Jesus Christ na Diyos, hindi kayo pareho ng ama. Liwanag? Maraming pong manluloko. Verse 20, sa magitan ng anak, si Jesus Christ, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Aayusin ang relasyon. Okay? Pakikipagkasundo sa magitan ng pag-aalay ng anak ng kanyang dugo sa krus. So, ang purpose talaga ni Jesus Christ, kung bakit siya naparito, para yung, di ba naalala nyo sa Garden of Eden, yung tao na nilikha niya, pinalayas niya, tama? So, gumawa ng paraan ng Diyos para mapagkasundo ang tao. At nauso nga yung reliyon, gumawa sila ng pamamaraan para sila makabalik sa Diyos. Pero hindi katanggap-tanggap. Ang tanging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos ay yung manaog ang kanyang anak at mamatay. Siya yung nag-substitute sa atin. Dapat tayong patayin, parusahan. Si Jesus, ang anak niya, ang pinatay niya at pinarusahan. At yun lang po yung katanggap-tanggap sama. Mawawala yung galit niya. Dahil makasalanan tayo, mawawala yun dahil sa ginawa ni Jesus Christ. And I hope we don't miss the purpose kung bakit napanaog si Jesus Christ. Bakit may Pasko, pero panimula po lang yun. Huwag tayong magbigay ng malaking selebrasyon o pagdiriwang sa kapanganakan. Mas mahalaga po yung pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Liwanag po ba? Parang sa tao din yan, mas mahalaga po yung hindi yung pasimula mo, kundi yung wakas mo. Diba? Tama po ba? So I hope na hindi natin po na-miss, no? Kapag kayo nagse-celebrate, pag dumadating yung ganitong okasyon, huwag kayong malungkot kung wala kayong mga 13-month pay o bonus, o sabihin ng iba, wala akong boyfriend, girlfriend. Okay.
wala akong gift. No, baliwala po yan. Ang mahalaga, makilala mo yung Kristo ng Kapaskuhan. And sad to say, ine-X pa nga yung Christ. Nawawala pa yung Christ. Xmas na lang. Sa iba, happy holidays nga. Bakit? Ayaw kasi lang kilalanin si Christ. Okay? Pero siya mo naman talaga ang dahilan kung bakit may pagdiriwang. Maliwanag? Mas sikat pa nga si Santa Claus kaysa kay Jesus Christ. So yung preeminence, no? Sana makita natin yung kadakilaan ni Jesus Christ. Okay? Huwag siyang manatiling maliit. Siyang dakila. Okay? Kaya tamang-tama yung talagang ating kinanta kanina, siyang dakilang Diyos. By the way, itong si Jesus Christ na ating binabanggit ko sa inyo, siya yung pumili kay Pedro. Okay? At ito po nga yung makita natin sa 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2. Minsan pa po tayo tumayo. At ito pong pasaya. Anak, nawala yung ano? Signal ko dito. Sabi dito sa 1 Peter 1 and 2, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Pontio, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos, Ama, ayon sa kanyang kaalaman, sa mula't mula pa ay pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at malinis sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ito po ang salita ng Panginoon. So, ayon po sa ating nakaraang pag-aaral, ay makita nga natin ang Diyos ang siyang pumili kay Pedro. Okay? Makita po natin yan na siyang apostol, mismo ang Diyos ang naghirang sa kanya. Okay? Kaya yan po ang tinatawag na natin ayon sa ating pag-aaral, he was an initiator. Okay? Kumbaga sa kita kayo, siya yung nagsisimulang magsalita. Okay? Laging nangunguna. Pangalawa, siya rin yung tinatawag na speaker. O yung mga apostol ay magsalita, siya magsasalita. Siya rin yung teacher, siya rin yung preacher, at saka yung verbalizer. Diba? Makita natin na sabi ng Panginoon, may humipo sa akin. Nagtitingin na lang sila. Diba? Walang magsalita. Si Pedro rin sabi, ang dami-dami yung tao, sasabihin may humipo sa inyo. Diba? So siya yung malakas ang loob. Diba? So meron din siyang mga bagay na ginagawa na hindi sana ay hindi na niya dapat gawin. Okay? Kasi nga masyado siyang mapuso. Okay? So yan po yung ating napag-aralan na una. Okay? Kumbaga sa isang sangkap, hilaw pa ito. Kumbaga para sa isang lutuin, importante yon yung mga sangkap na yun, pero dapat pang lutuin siya. Okay? Isaayos ng Panginoon. And then, pangalawa na ating na-discuss ay yung ang Panginoon ay ibinuhos sa kanyang buhay yung mga tamang mga karanasan. Okay? Sa buhay. Upang sa ganoon, masupil siya yung kanyang ugali, yung kanyang mga attitude, okay? Para umayos. At kagaya po ng ating napag-aralan last time, yun nga, ipinahayag ng Panginoon yung Great Revelation. Ano nga po yun? Yung ibang mga alagad, mga disciple, nag-alisan. Hindi nila matanggap yung mga turo ni Jesus Christ. Kaya tinanong ng Panginoon, kayo, aalis ba rin kayo? Ano sabi ni Pedro? Hindi kami aalis. Nasa iyo ang tamang katotohanan. Ikaw ang Kristo, ang tunay na anak ng Diyos. Yan po yung nakita natin. Tama? No? So, ang pangalawa na makita natin na-discuss natin, yung tinatawag na great reward. Dahil nga, ipinahayag ng Diyos kay Pedro ang bagay na hindi ipinahayag sa ibang mga apostolo, sa ibang mga tao. Sabi, sa ibabaw ng bato, okay, tatayo ko ang iglesia. So yung nireveal ng Diyos kay Pedro, ang siyang magiging pundasyon ng church.
At yun nga, makita natin na si Kristo yun. Hindi si Pedro. Gagamitin lang si Pedro na manguna. Siya nga yung leader. Tama? Pero hindi siya ang pinakapundasyon. Maliwanag? Pangungunahan niya lang. Okay? Pero yung pangatlo, nakita natin great remissions. Hindi na nagtagal, sa Matthew din, ay makita natin na nung sinabi ng Panginoon na mamamatay siya, dadakpin siya, mabubuhay na muli. Ano sinabi ni Pedro? Hindi pwede mangyari yan. Diba? Pero ano sabi ng Panginoon? Ano tawag ngayon sa kanya? Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo sa Sa tao, hindi sa Diyos. So dahil sa kanyang pag-ibig o pagmamalasakit, kasi syempre, leader nila si Jesus Christ, di ba? Ayaw nilang umalis, di ba, si Jesus Christ. Ayaw niyang mamatay. Pero hindi nga yun ang purpose kung bakit paparito si Jesus Christ. Kinakailangan siyang mamatay. So, hinahadlangan. So, natukso si Pedro, okay, na awatin ang misyon ni Jesus Christ. Kaya, kung nung una, tinukso ng diablo si Jesus Christ, ginamit si Pedro para pigilan yung pagkamatay ni Jesus Christ. Kaya ano sabi niya? Lumayo ka, Satanas. So, yun yung nakakalungkot na pagsisisino. Okay? And then, yung pangatlo, makita natin, yung great rejection. Medyo may yabang din to si Pedro eh. Sabi niya, hindi ko kayo itatatwa. Pero ayon sa ating pag-aaral, hindi lang pala si Pedro. Pag sinabi ni Pedro, hindi ko kayo itatatwa, yung mga alagad, parang mga manok, puputak. Pag pumutak yung isa, puputak din sila. Kami rin. Okay? At yun nga po ang nangyari. Ilang beses siyang tinanggit o itinatwa ang Panginoon? 3 beses. Okay? And then yung panglima, yung tinatawag na Great Recommission. Dito, binanggit din naman yun, yung nagtakpo na sila si Jesus Christ. Okay? Ilang beses tinanong ni Jesus si Pedro? 3 times. Mahal mo ba ako? Simon, mahal mo ba ako? So, pakainin mo ang aking tupa. So, muli, in-recommission ulit siya. Okay? So, yan po yung makikita natin na napag-aralan natin last time, no? At kaya ngayon naman, dadako naman tayo sa pangatlo na kinakailangan you have to have the right lesson. Okay? So, yung una, makita natin right raw material. Pangalawa, yung right experience na dapat ma-experience o maranasan ni Pedro. Ngayon naman ay ang gusto ng Panginoon ay matutunan niya yung right lesson. Ano yung una? Number 1, He taught him about submission. Yung submit, okay? Pagpapasako. At yan po ay makita natin sa Matthew chapter 27, verse 24 to 27. Okay, sabi po dito, ito yung istorya. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang maniningil ng buwis para sa templo. Makita niyo si Pedro, siya yung leader, no? So, merong tax collector, okay? Ang tanong ay, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Tanong nila. Ano sagot ni Pedro? Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus. Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang dapat magbayad ng buwis sa hari ng isang bansa? Ang mga mamayan ba o ang mga dayuhan? Ano sagot po ni Pedro? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Ibig sabihin ng Panginoon, exempted po siya. Okay? And then, makita po natin dito sa verse 27, sorry. Pero wala kasing monitor. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita ang isang malaking salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. So, kita nyo, ang ganda-ganda, no? Kung ang
Napakagandang magbayad ng buwis pala, no? Mangisda ka lang, okay? At ang unang mahuhuli mo, ay ibuka mo, meron kang silver coin. Pero dito makita natin dito, ano yung tinuturo ng Panginoon kay Pedro. Okay? Tinanong mo na sino ang dapat magbayad ng buwis? Yung bang anak o yung mga dayuhan? Okay? Dito pinapakita ng Panginoon na exempted siya kasi nga we don't have to pay taxes, we are exempted kasi ang Panginoon ay anak ng mga hari ng mga hari. Okay? Kaya makita natin yung mga religious exempted yan sa tax. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon, para hindi tayo maka-open. Kasi nga yung iba ay pupulaan ka at nakakalungkot, inaabuso nga ngayon ng marami ngayon. Sa reliyon, talagang walang taxes. No? Okay. Pero makita po natin dito na para walang masabi yung ibang tao, okay, manghuli ka, magbayad ka ng tax. Okay? So, ang tinuturo ng Panginoon, tinuturo siyang mag-submit saan? Sa government. Okay? Kaya tayong mga mananampalataya, hindi po pwede sabihin na, exempted na kami, hindi na kami magbabayad ng tax. Corrupt naman yan eh. Kaya sabihin natin, no, hindi dapat. Okay? Kaya, natutunan ba ito ni Peter? Pakiharap mo ngayon, monitor. Hindi ko makita kasi. Yan. Ano sabi diyan po sa 1 Peter chapter 2, okay? Verse 13 to 15. Alang-alang sa Panginoon, ano turo niya? Pasakop kayo sa lahat ng mga may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador, na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at maparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Nais ng Diyos na sa pamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanyang mga kamangmangan. Kita niyo? So, ang mga tinuturo, nakita natin, natutunan talaga ni Peter na yung lesson of submission. Kaya itinuro niya sa kanyang epistles, ating pag-aaral na ito, na tayo magpasakop sa may kapangyarihan. Hindi po pwedeng hindi tayo susunod sa batas. Okay? Kaya yung mga ibang kulto, makita nyo, may sarili silang gobyerno, ayaw na sumunod sa batas. May sarili silang gobyerno. Hindi po yun tayo. Okay? At nais din ng Diyos, sabi nga sa verse 15, nais ng Diyos na sa magitan ng inyong wastong pamumuhay, righteous living, okay, mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang mga kamangmangan. Marami kasi talaga nag-o-oppose sa mga Christians. Pero dahil sa maganda nating pamumuhay, napapatigil natin sila. Napapaya natin sila. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? So, yun yung unang-unang lesson na itinuro ng Panginoon, the right lesson na matutunan ni Peter. Ang pangalawa ay tinatawag na he taught him about submission, he taught him about restraint. Yung pagpipigil. Okay? Kasi nga masyadong mainitin ang ulo nito ni Pedro. At ito nga yung istorya. Ito yung instance na pangyayari sa may bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at tatapyas ang tainga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan, ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Dito makita natin na ang istorya, huhulihin si Jesus Christ, okay? At sabi sa Bible, sa John chapter 18, ang pangalan ng servant ng high priest ay si Malchus, okay? At anong ginawa? Tinaga ni Pedro. Actually, mga kapatid, hindi tenga ang target noon. Leeg yun. Pag niya kasi atagake. Pag tinaga mo leeg, ganyan, imagine mo, nakiilag lang po yun. Mahusay lang yan. May tricks lang siya. O gumanoon. Okay? Actually, talagang tatagain niya ang ulo. Okay? Kasi ang nasa isip ni Pedro, okay? Kasama ko ang Panginoon. Pagtatampalin lang yan, kaya hahataw ako ng hahataw.
Eh, magaling lang pumilag yung si Marcos. Okay? So, yun po ang nasa isip ni Pedro. Kasama ko ang Panginoon. Kaya kahit na maraming mga Roman soldier, kayang-kaya ko to. Umpisahan ko na. Kaya siya. Pero ano sinabi ng Panginoon? Ang nabubuhay sa taba ay mamamatay taba. So ano pong pinapahiwatig ng ating Panginoon? Nag-a-advocate siya ng capital punishment. Di ba? Yung iba ayaw ng capital punishment. Pag pumatay ka, buhay din ang kabayaran niyan. Okay? You take life, you will give life. Okay? Pero makita natin dito, tinuturuan ng Panginoon si Pedro, okay, na hindi po pwede yung maghahampas ka na lang. Pagpapatay mo ang tao. Pero hindi. Kinakailangan marunong kang magpigil. Di ba? Hindi yan. Masyadong matapang. Dahil pa niya si Bonifacio. Di ba? Tingnan natin, natutunan ba? Naintindihan ba ni Pedro? Ano sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 18 to 23? Mga alipin, magpasap kayo sa mga nagmay-ari sa inyo at igalang niyo sila, hindi lamang ang mababiit, kundi pati yung mga malulupit. May mga among malulupit, di ba? Sabi niya, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Kita niyo, no? Magpipigil. Bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Ano ba, pinarusahan ka dahil masama ginawa mo? Hindi ka naman. Pero sabi niya, ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Kita niya, no? Sabi niya sa verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So yung pag tinawag tayo ng Panginoon, talagang mayroong pagtitiis. Mali yung tinuturo ng iba, prosperity teaching lagi. No, mayroong pagtitiis. Susubukin kayo Okay? Sapagkat lang si Kristo ay magtiis, para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Kita niyo, si Jesus Christ nagtiis nga di ba? Gumanti ba siya sa mga pahirap sa kanya? Hindi. Si Pedro, konting ano lang, di ba? Away. Hindi. Tinularan niya si Jesus Christ. Sabi, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman nang siya'y insultuhin. Gumanti ba? Hindi. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nabanta. Balang araw, gagantihan ko kayo. Baka balikan ko kayo. Inaasar niyo ako nung nasa krus ba siya? Di ba inaapos na siya? Dumanong ba siya? Hindi. Sa halip ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatong. That's the lesson na natutunan niya. Okay? So ano sabi dito? Jesus taught him that don't fight back. Commit yourself to God. Mga kapatid, kapag tayo dumaraan sa mga ganyan, mga pagsubok sa buhay natin, magpigil tayo. Ang natural natin gumante, di ba, no? Ipaubaya natin sa Panginoon. Okay? So, yung pangalawang lesson. Pangatlong lesson. The Lord also taught him humility. Pagpapakumbaba. Okay? At yan po yung makikita natin na ilang beses nga na dininayang Panginoon. At alam natin na by the way, bago po yung 34, sabi niya, ilang beses niya, sabi niya, tandaan mo, sa gabing iyon, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Okay? Pero bago yun, gusto ko lang makita yung verse 31. Sa gabing yun, sabi niya, ako'y iiwan ninyong lahat gaya ng sinasabi ng kasulatan. Si Jesus ang nagsasabi, papatayin ko ang pastor at magkakawatak-watak ang mga tupa. So yun po yung nakalagay sa Bible, sa Old Testament. Papatayin yung pastor, magkakahiwalay-hiwalay sila. At sabi niya, take note pagkatapos na ako'y muling mabubuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. So, pinredict na ng Panginoon ang mangyayari. Pagkamatay ni Jesus Christ, pupunta siya sa Galilea.
Pero anong sagot ni Pedro sa verse 33? Kahit na po kayo po iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Ayun. Sinabi ng Panginoon ng mangyayari, pero ang sagot niya, kahit na kayo iwan ng lahat, hindi ako. Yabang mo. Di ba? Tingnan. Kaya sinagot siya ng Panginoon, tandaan mo sa gabi rin ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sinabihan uli siya ng Panginoon. Ha? Pero sa verse 35, kung babasahin niyo, sabi dito, ngunit matigas. Ha? Na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin, kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ito yung matikas na matikas. Pero ito take note. Sabi din, gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Akala nyo ba si Pedro lang? Kung ano sinabi ni Pedro, gaya-gaya yung mga alagad. Tingnan natin kung natuto na nga ba si Pedro. Ano sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 5? At kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Ano tinuturo niya? Magpakumbaba kayo. Lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit kinalulugdan niya ang may mababang loob. Nakita niya rin sarili niya mayabang siya. Isan ganun Matututunan natin yung lesson the hard way. Okay? We need to learn that lesson. Pang-apat, it taught him about submission, restraint, humility, at yung pang-apat, the Lord taught him about grace. Si Pedro ang nagtanong sa Panginoon, Panginoon, ilang beses ko po bang papatawarin ang kapatid kong paulit na nagkasala sa akin? Siguro may mga kapatid din kayong ganyan. Ang kulit-kulit ito, ilang beses na itong ginagawa sa akin. Sabi niya, 7 beses po ba? Yan po ang isa sa mga katuruan sa kanila. Ano na masagot ng Panginoon? Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Okay. So, hindi naman po ibig sabihin literal na 70 times 7. Okay? Ang tinuturo po ng Panginoon dyan ay about grace. Okay? Biyaya ng pagpapatawad. The generous grace of God. Okay? Yung pagpapatawad ng Diyos. Sa totoo lang, hindi mo naman kayang bilangin yung bumibilang ka ba? Ang binibilang mo yung kasalanan ng iba, pero yung pagpapatawad, ang tagal din, di ba? Okay? So, tinuturo po actually ng Panginoon dyan ay yung biyaya ng pagpapatawad. At tingnan natin kung natutunan ito ni Pedro. Sinulat ba niya ito? Kaya sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 3, kung inyong nakikilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Sa English, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Totoo naman. Alam naman natin kung ilang beses niyang tinatwa ang Panginoon, ilang beses siya nag-fail sa Panginoon. Pinatawad siya ng Panginoon. Okay? Nalasak niya. Naranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon. Ito yun po ang sikreto ng pagpapatawad. Tingnan mo ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Ilang beses ka nagkasala, siguro buong buhay mo, nagkakasala ka sa Panginoon. Pero yung biyaya ng pagpapatawad ay nakamit mo. Ang tanong, ilang beses nagkasala kapatid mo? Konti lang, di ba? Mas marami yung nagawa mo. Tama po ba? So, tingnan mo yung biyaya ng Diyos. Okay? Then, susunod na aral na itinuro ng Panginoon, pang-5, hindi lang submission, restraint, humility, grace, at yung pang-5, it's about sacrifice. Okay? Dito sa John chapter 21, verse 19, dito pinahiwatig ng Panginoon kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So dito, tinuturo ng Panginoon yung pagsasacrifice.
Ang buhay ni Pedro ay dapat mong ibigay sa Panginoon. Susunod siya sa Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon, Jesus said, "You're going to give your life for me." Ang buhay mo ay para sa akin, magsasakripisyo ka. Okay? Kaya dito makita natin na alam ni Pedro na sa kanyang pagsunod sa Panginoon, nangangahulugan, it will cost yung kanyang buhay. Okay? Kaya ito tinuturo na po ng Panginoon kung paano mamamatay si Pedro. Okay? Kaya makita natin dito sa 2 Peter chapter 1 verse 14 to 15. Sabi niya, alam kong hindi na ako magtatagal sa buhay na ito. Alam niya, hindi magtatagal ang kanyang buhay, talagang nakalana ito sa Panginoon ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyo lagi ang mga bagay na ito kahit na sa ako'y nasa kabilang buhay na. Okay. So, makita po natin dito na hindi talaga magtatagal ang kanyang buhay. Alam niya yon. Na-realize niya na ang kanyang buhay ay ilalaan niya sa Panginoon kasi iyon ang ipinahayag ng Diyos sa kanya. Mangyayari. Diba? Kasi nung una, di ba sabi nga, may kayabangan siya eh. Hanggang kamatayan, hindi ko kayo itatatwa. Hindi, itatatwa na ako eh. Ayaw niyang maniwala. Pero nung sinabi ng Panginoon kung paano siya mamamatay, naniwala na siya talaga. Kaya sabi niya, gagawin niya lang ang lahat upang maalala ninyo, okay, lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y nasa kabilang buhay na. So makita po natin dito na habang siya'y nabubuhay, talagang ilalaan niya sa Panginoon. Wala na siyang para sa sarili niya, kagustuhan, kundi ang kalooban ng Panginoon ang masusunod sa kanya. So, 100% surrender siya talaga sa Panginoon. Magsasakripisyo siya. Okay? And then, pang-anim, makita natin dito, ano pa yung lesson? Hindi lang sa mission, strength, humility, grace, sacrifice, at yung pang-anim, he taught him about love. Okay? At alam natin yan, na doon makikita natin yan sa John chapter 21, okay? Verse 15 hanggang 17. Sabi niya, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Ano yung tinutukoy niya? Yung marami lang huling isda, di ba? Sa verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? And then 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Okay. So yan po makita natin na tinuturo ng Panginoon na yung lesson about love. Kasi, ano sabi dyan sa John chapter 13, verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay. Napakahalaga na yung pag-iibigan. Una, mahal natin ang Panginoon. Kapag mahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin yung ating kapwa mananampalataya. At yan po ay isa sa mga moral test po yan. Yung pagsunod sa Panginoon at yung pag-ibig sa Panginoon. Yan yung malalaman kung talagang totoo kayong mananampalataya. Okay? Una, mahal niyo ang Panginoon. Paano niyo ipapakita ang mahal niyo ang Panginoon? May oras kayo sa Panginoon. Tama? Kaya every Sunday, pupunta kayo sa church. Mahal niyo eh. Paano niyo na maiibigin yung mga kapwa mananampalataya? Saan kayo pupunta? Sa nightclub? Sa mga party? Sa sabungan? Sa sinihan? Hindi. Saan kayo pupunta? Sa church. Diba? Dito ipapakita niyo yung pagmamahalan niyo. Kaya ano sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 8? Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay mapawi ng maraming kasalanan. So yan po, kapag talagang nagmamahal kayo, okay, kahit merong naka-offend sa iyo, kaya mo silang patawarin. Pero hindi naman po ibig sabihin ito na hindi natin i-impose yung discipline.
Sa Bible po, ini-impose yung discipline. Pero marunong, pag napatawad na-impose na yung disiplina, mamahalin din po natin sila. Kasi kung panay love lang at di naman natin dinidisiplina, tinotolerate natin yun, di ba? Minsan, yun yung mga anak ninyo. Sabi nyo, love nyo, ginagawa na kalokohan kakampihan nyo pa. Hindi. Part ng pagmamahal ay ikinukorek. Tama po ba? And then, yung pangpito na makita natin na lesson na tinuro ng Panginoon kay Peter, submission, strength, humility, grace, sacrifice, love, at yung pangpito ay yung courage, okay, katapangan. Alam natin matapang na si Pedro, pero alam naman natin nung tinanong siya ng babae pa lang yun, di ba? Kasama kanya. Takot duwag din. Kumbaga sa aso yung buntot takot din siya, no? Tahol ng tahol, pero pagdating takot din pala. Okay? So, kailangan niya talaga ng courage, okay? Hindi lang yung pagkasama niya ang Panginoon, malakas loob niya. Kagaya nun, wala na nga si Jesus Christ. Umakyat na sa langit. Kaya, sabi dito sa John 21, verse 19, sinabi niya ito upang ipahuwati kung paano mamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. So, dito makita natin sa kanyang pagsunod sa Panginoon, marami siyang makakaharap na tao. Tama? Kaya ano sinabi niya sa Acts chapter 4, verse 19 to 20? Okay? So, balit sumagot sina Pedro at Juan kasi inaawat sila ng Sanhedrin, yung mga officer o leader ng church. By the way, nung itinatwa niya ang Panginoon, babae lang yung mga alipin lang yun, duwag na siya. Pero ito mga pinuno na itong kanyang kausap. Natameme ba siya? Natakot ba siya? Hindi. Ano sagot nila? Kayo na po ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Kita nyo na, sa paningin ng Diyos, hindi niya sa paningin niya. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. So, ang panuntunan niya ngayon ay yung standard ng Diyos. Naalala niyo yung pinigil niya si Jesus, huwag mangyari yung mamamatay ka, hindi pwede. Ang sabi sa kanya, kumbaga sa atin, sa tao, nagmamalasakit siya, mahal niya, ayoko mapahama ka, tama. Pero yung ba ang kalooban ng Diyos? Huwag siyang mamatay? Pigilan mo si Jesus na mamatay? Hindi, kaya sinabi siya, Satanas. Kaya ngayon makita natin dito, natuto siya na yung nawala yung takot niya. Dati babae lang sinasabi, kasama ka niya. Hindi, kaboses mo taga-Batangan nyo ka boses mo hindi. Ganun siya. Tuwag. Pero ngayon makita natin na dahil sa siya handang sumunod sa Panginoon, kaya niya, humatol kayo kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. So, nagsasalita siya, hindi sa sarili niyang tapang, at may tapang din naman siya, personal lang, di ba? Standard ng tao, yung standard ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi maaring, di namin pahayag ang aming nakita at narinig. Walang makakawat sa amin. So, iba po talagang ang tapang na nanggagaling sa Panginoon. Kung sa sarili nyo lang, nagpo-focus kayo sa sarili. Tama? Pero kapag ang Diyos na po ang nagbigay ng tapang mula sa inyo, magsasalita at hindi kayo makakawat. Okay? Hindi pang sarili lang. Confidence na galing sa iyo. At pangwalo, ito natin, na lesson, submission, strength, humility, grace, sacrifice, love, courage, at ipang walo ay yung tungkol sa faith. Okay. Ano sabi po ng anghel? Sa Mark chapter 16, verse 7, bumalik kayo at sasabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro specifically. Kasi po ay pumunta yung mga babae sa libingan. Okay?
at nakakita po sila ng anghel. Anong sabi ng anghel? Bumalik kayo. Okay, go back. At sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, at kay Pedro specifically, anong dapat? Mauuna siya sa inyo sa Galilea. Sino yun? Si Jesus Christ pupunta sa Galilea, di ba? Nung nabubuhay pa si Jesus Christ, sinabi niya pupunta sila sa Galilea. Tama? Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Intindihan nyo, na? Bago pa mamatay si Jesus Christ, sinabi na yun eh. Di ba? Ayaw nga lang maniwala ni Pedro eh. Okay. Dito makita natin na nag-fail si Pedro. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, makikita sila saan? Sa Galilee, sa bundok. Pero saan nakita ni Jesus Christ si Pedro at yung ibang mga alagad? Saan? Nasa dagat. Ibig sabihin, hindi siya makapaghintay. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Panginoon. Tagal naman ng Panginoon. Malaman kung anong gagawin ko dito. Lagi na lang akong bigo. Alam ko. Mangingisda na lang ako. Ano sabi na ba? Sasama kami. Kita nyo, basta sinabi ni Pedro, sunod naman yung iba. Hindi nga, palo dalid eh. Pero makita natin, ang usapan nila sa bundok sila makikita, pero makikita natin ano nangyari. Pumunta siya sa pangingisda. Bumalik siya sa pangingisda. Okay? So dito makita natin yung hindi siya naniwala sa sinabi ng Panginoon. Kaya tinuturuan siya ng Panginoon na magtiwala ka sa akin. Basta sinabi ko, gagawin ko. Ngayon ang tanong, natutunan ba ni Pedro ang tungkol sa pananampalataya niya? Tingnan niyo. Kaya sabi ng Panginoon, mahal mo ba ako kaysa sa mga isda? Okay? Sabi niya dito sa verse 4 ng 1 Peter, makakamit natin ng isang kayamanang di masisira. Walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na inihayag sa katapusan ng panahon. Sabi niya, anong klase, ano tingin niya, saan niya hinalintulad ang pananampalataya? Sa ginto. Ang ginto, sabi niya, nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya. So dadaan talaga sa pagsubok yung faith mo para malaman kung totoo. Higit na mahalaga kaysa sa ginto, yung faith mas mataas ang value kaysa sa ginto. Ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at paralanganan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Sa verse 8, sabi niya, hindi niyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalahang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. So dito makita po natin na yung faith, na kahit hindi natin siya nakikita, sinusulatan niya yung mga mananampalataya noon. Hindi nila nakita personally si Jesus Christ. Samantala si Peter, nakita niya. Tama? Pero makikita natin nawala yung kanyang faith niya Nabubuhay si Jesus Christ, mamamatay, ayaw niyang tanggapin yun, ayaw niyang paniwalain, sinasabi ng Panginoon. Mangyayari sinabi ng Panginoon. Tama? So, nagbabago siya isip. Ang problema pa sa kanya, hindi lang siya, nahihikayat pa niya yung ibang mga tao. Pero makikita natin ngayon, sinasabi niya kung gaano kahalaga ang pananampalataya sa Panginoon. Higit pa yan sa ginto. Ang mga tao, kumbaga sa atin in terms of money, by the way, ang money, bago ka makapag-imprenta ng pera, may katumbas na yan.
ginto yan. Okay? May katumbas po yan. So tayo masyadong nagpapahalaga sa pera. Di ba? Mas mahalaga po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya huwag tayong padaya sa Christmas holiday season niya na pera, naglipa na commercialism. No. Mahalaga yung ating pananampalataya sa Panginoon. Pero itetest po yan, katulad ng ginto. Dadaan kayo sa iba't ibang karanasan, mga iba't ibang lesson na matututunan ninyo. Tama? Okay. So, I hope na makita natin. So, yan po yung mga lessons. Ano yung mga lessons na dapat malaman ng isang leader? Okay? Unang-una, he needs to learn submission kasi because si Peter tends to run ahead. Gusto niya laging nangunguna siya. Siya yung nasusunod. Okay? Kailangan lang magpakumbaba ka. Hindi laging ikaw nangunguna. Okay? At kung ano yung gusto mo, mangyayari. Pangalawang lesson na makita natin, he need to learn about restraint, yung pagpipigil. Because he tends to react with all his energy. Mahilig siyang mag-react. Okay? Pag may nangyari, mapusok siya kagad. Kaya lang, marunong kang magpigil kung ikaw ang leader. Pangatlo, makita natin na he needs to learn about humility because he tends to be proud. Medyo may yabang siya. Okay? Pangapat, he needs to learn about grace, yung biyaya, kabutihan, pagpapatawad, because he tends to be so resolute that he just pulls his way through, and if people fails, he scattered them like reeds in a highway. Yun ang problema niya. Mainiting ang ulo niya at gusto niya masunod ang gusto niya at talaga naman kapag ikaw ay nagkamali, okay, ay talagang nandoon yung kanyang kalupitan. Okay? Sumunod na dapat niyang matutunan, he needs to learn about sacrifice. Na kailangan magsakripisyo ka. Because he tends not to sacrifice, ayaw niya magsakripisyo, but to make others sacrifice to fulfill his own goals. Ganon po minsan maraming tao. Ayaw mo magsakripisyo, pero gusto mo yung iba maghirap para masunod yung gusto mo. Kaya, dapat ikaw, ipakita mo yung pagsasakripisyo. Makita sa iyo bilang leader. Nagsasakripisyo ka. Okay? Kung gusto mo na talagang mayroong kang ma-produce na leader, sabi nga ni Pastor Jubert, mag-invest ka. Magsakripisyo ka. Yung pera na dapat para sa iyo, gamitin mo para sa iba. O kaya pigilan mo yung sarili mo kaginawaan para sa paglilingkod sa iba. Hindi yung ikaw ang paglilingkuran ng iba. Papahirapan mo yung iba. Okay? Yan po ang kakulangan minsan sa mga leader. And then, susunod, he needs to learn about love so that he doesn't use people. Marami kasi yung nanggagamit Okay? Dapat mahalin niyo po yung tao. Hindi yung gagamitin mo sila parang robot o machine. May damdamin po sila. Okay? So kung ikaw leader, ano ba, kung meron kayong negosyo o business, mag-hire ka ng tao hindi para gawin mo silang robot o utusan. Mahalin mo rin sila. At bilang mga mananampalataya, dapat tayo kung talagang leader tayo, Christian leader tayo. Yung iba, makikita natin pinapahirapan. Dapat makita yung pagmamalasakit natin. Okay? And then, sunod, he needs to learn about courage, okay, katapangan, because with his leadership ability, he's going to get into confrontation that will demand that he needs not compromise. Okay? Talagang marami po siyang makakaharap na tao, hindi po siya pwedeng makipagkompromiso. Kailangan ko ano yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, mapangyari. Okay? Kailangan meron tayong tapang. At ang panghuli, makita natin, he needs to learn about faith so that he can believe God in any situation. Kailangan po natin na yung pananampalataya. Paniwalaan natin ang Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. So ito po yung mga lesson na ibinigay ng Diyos kay Peter, yung mga lessons na yan. Okay? At dyan po, hinubog ng Diyos
si Pedro. So dito makita natin ang incredible man na si Pedro. Inubog siya ng Panginoon from Simon. Di ba? Tinawag siyang Simon. Bakit niya siya tinawag na Simon? Pag makasalanan siya, gumagawa siya ng mali, kasalanan. Tinawag din siya ni John na Simon Peter. Hindi alam ni Juan kung sinner ba siya o spiritual siya. Kaya at tawag ni Simon, ni John, sa kanya, si Simon Peter. At yun din ang minsan tawag ni Jesus Christ sa kanya. Alanganin ang kanyang. And then hanggang sa, naging pangalan niya? Siya si Peter. So by the time na isinulat niya yung epistles, yung unang sulat ni Pedro, Pedro na siya. So wag niyo na siyang tawaging Simon anymore kasi napagtagumpayan na ni Simon ang kanyang mga kasalanan. He's not Simon Peter anymore kasi because nobody is confused about where he stands now. Pag sinabi naman kasing Simon Peter, confused siya, hindi malaman kung ano stand niya. Ang tawag natin na ngayon sa kanya ay he is Peter. At ayon sa istorya o sa history, makikita natin sa magitan ng kanyang pangalan, from Simon to Simon Peter hanggang naging Peter. At by the time na isinulat niya po nga ito, yung epistles na ito, siya ay totoong Peter na. Okay? So, yan po makikita natin. And then, ang uli, kita natin dito, ano yung original na calling sa kanila ni Jesus Christ kay Peter. Sabi niya sa Matthew 4:18-20. Minsan naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita nilang naghagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisdang, si Simon na tinatawag din Pedro. Ang kapatid niya sino? Si Andres. Anong tawag sa kanya o yung calling sa kanya ng Panginoon? Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng tao. Hindi na talaga isda, hindi mangingisda. Noon din, iniwanan nila ang kanyang mga lambat at sumunod kay Jesus. Okay? Then, makita po natin dito na sa Luke 22, okay, 31-32, anong sabi ng Panginoon kay Simon? Simon, hinihiling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Pero ito napakaganda po. Sabi ng Panginoon kay Pedro o kay Simon, subalit idinadalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ganyan. Pag tinawag ka ng Panginoon, okay, makikita mo na merong oposisyon na sa iyo, si Satanas yun. At humihiling pa si Satanas na subukin siya. Itetest kasi siya talaga. Hayaan ng Panginoon, okay. Alam naman ng Diyos ang puso mo. Pero ang purpose nito kung bakit hinahayaan ng Diyos na gamitin si Satanas para ikaw mapatunayan mo kung totoo ba yung pananampalataya meron ka. Ano yung sikreto? Kasi ang Diyos pinagpe-pray ka. Kaya napakaganda po ito na kapag ikaw itinawag ng Diyos, hahawakan ka ng Diyos at imomold ka niya. He holds and molds His own. Kaya sa susunod pong ating pag-aaral ay pag-aaralan natin Doctrine of Elections. Pag pinili ka ng Diyos, hawak ka ng Diyos kahit merong Satanas na gusto kang subukin. Kaya ng Diyos yun. Bakit? Para ikaw, mapatunayan mo na binigyan ka niya ng totoong pananampalataya.
Gagamitin niya yung mga pagsubok na yun para hubugin ka ayon sa gusto ng Diyos. At yan ang nakita natin kay Pedro. Panghuli, sa Luke, makita natin, ito yung huling istorya ni Pedro patungkol sa pag-deny niya kay Jesus Christ. Ano sabi ni Luke kay Pedro? The Lord turned and looked unto Peter. Okay? Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Mata sa mata. Wikang Ingles. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo kung ikakailan. Okay. Dito makikita natin na itong pangyayaring ito yung tumatak kay Pedro sa kanyang kaisipan na siyang nagdadala sa kanya na lumingon at bumalik sa Panginoon. Mata sa mata. Di ba? Malimit nagsasabi ang Panginoon sa kanya. Ayaw niyang maniwala. Iginigiit niya yung gusto niya mangyari. Pero bandang huli, mata sa mata. O baga sabi, di ba sinabi ko na sa iyo? Tama? Pag tinignan ka ng Panginoon mata sa mata, nangingisip siya. At yun yung tumatak kay Pedro. Okay? Kaya, ayon po sa ating pag-aaral na ito, si Simon ay isang malaking pasimula. Okay? He became all that the Lord could ever make a man. Hinubog siya ng Panginoon para maging siyang ganap na tao. Siya ay naging fishers of men. Dati mangingisda siya ng isda. Sumunod ay nangisda na siya ng mga tao. At alam natin sa history, sa Acts, sa kanyang pangangaral, 3,000, 5,000 ang naging mananampalataya. Thousands were saved because of his life and are still being saved sa magitan ng mga salitang sinulat niya. So this is the man who was a rock. Okay? So I hope na nakita natin na ang Diyos na ating kinikilala at sinasamba na si Jesus na nagkatawang tao ang siyang pumili kay Pedro upang hubugin ito at alagaan ito, i-hold siya and i-mold para matupad ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Yun din ang aking panalangin sa ating mga kapatid, na ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesucristo ang siyang makapangyarihan na magbago ng tao at gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Naway, hindi natin ma-miss yun. Katulad ni Pedro, kita natin. Nasaksihan niya ang buhay ng ating Panginoon. Natutunan niya ang dapat niyang matutunan para siya ay mabuhay nakalugod-lugod sa Diyos. Kaya po yung malang. Aming Diyos, aming Panginoon, kami nagagalak sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo sa amin ng mga katotohanan mula sa iyong mga salita. At nakita po namin kung paano mo hinubog, pinahawakan at pinanalangin si Pedro upang gawin siyang tao na talagang kalugod-lugod sa iyo. At ayon sa kasaysayan, hindi lang siya, pati ang kanyang asawa ay pinatay. At habang ito'y namamatay, sinabihan niya na, remember the Lord. At nung siya naman ay namatay, ay hindi siya pumayag na
magpapako na nakatayo, kundi pabaliktad sapagkat hindi siya nais gumaya sa aming Panginoon. Na Lord, we really praise you kung paano ka nagpakiwati, kung nagpakilala kay Pedro, Panginoon. Na hanggang sa siya'y mamatay, nandoon yung kapakumbabaan, na inalis mo yung yabang niya sa kanyang sarili. At handa siya magsakripisyo at ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Lord, ito ang dahilan kung bakit ka nanaog sa lupa upang baguhin ang aming buhay at magamit mo kami upang maipakilala na ikaw ang Kristo na tunay na anak ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit na kami narito. We need to worship you, to declare and to praise you, Panginoon. To be a witness sa mundo na ikaw ay Diyos na buhay. At may mga lesson ka na ituro sa amin upang ang buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Punihin po natin, Panginoon.